Nagbanta ang mga Houthi na isasara ang Bab el-Mandab Strait kung may mga bansang nasa gulpo na sasama sa US at Israel laban sa Iran. Sa kabila nito, tuloy ang pag-atake ng Iran sa mga estado sa gulpo. Ayon sa United Arab Emirates, nasabatin ang 19 na ballistic missiles at mahigit 25 drone kamakailan. Kasama natin ngayon si Ambassador Mark J. Sievers, dating US Ambassador sa Oman, na nasa Abu Dhabi para pag-usapan ito. Ambassador Sievers, gaano kaseryosong tinitingnan ang bantang ito mula sa mga Houthi? Sa gulpo, paano tinataasan ng mga bansa ang panganib dito ngayon? Totoo, nagawa na ito ng mga Houthi dati. Tahimik sila sa ngayon sa malaking bahagi sa kasalukuyang digmaan kasama ang Iran. Pero nitong mga nakaraang taon, paminsan-minsan silang umatake sa mga barko sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb. Kaya hindi ito bago. Ang direktang pag-uugnay nito sa mga aksyon ng mga estado sa gulpo ay parang bagong anggulo pero matagal na itong problema. Ang pakiramdam ko ay malaki ang nabawas sa kapayahan ng mga Houthi, una ng Estados Unidos at pagkatapos ng Israel noong nakaraang taon. Kaya tingin ko wala na silang kakayahan tulad na meron sila 1 taon o 1.5 taon na nakalipas para guluhin ang paglalayag ng mga barkong pangkalakalan. Pero kaya pa rin nilang maging istorbo. Hindi ako sigurado kung lampas pa doon ang kaya nila. Pagdating sa Strait of Hormuz, kamakailan ay sinabi ng ministro na ugnayang panlabas ng Iran na ang kinabukasan ng Strait of Hormuz ay nakasalalay sa Iran at nakasalalay din sa Oman. Gaano ba kahalaga ang pahayag na yon? Ano ang ibig sabihin nito sa Oman? Napakagandang tanong yan at lalo na kakakita ko lang ng ulat na tinamaan ng Iran ang pinakatimog na pantalan ng Oman, ang Salalah. Naniniwala akong ngayong araw yon nangyari. Insan mahirap malaman kung kailan inilalabas ang mga ulat. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-atake nila sa mga pantalan at pasilidad ng Oman. Kahit na mas kaunti ito kumpara sa ibang mga bansa sa gulpo. Ipinwesto ng Oman ang sarili nito bilang kung hindi man kaalyado ng Iran, ay mas bukas sa pananaw ng Iran at marahil ay sinusubukang ipakita ang sarili bilang isang posibleng tagapamagitan. Pero sa tingin ko, hindi yon gagana. Ang katotohanan ay ang pinakamalaking daanan ng dagat sa Strait of Hormuz ay bahagyang nasa katubigan ng Oman. Sa tingin ko, yun ang tinutukoy ng mga Iranian. Sa tingin ko, inilagay ng pahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas ang mga taga-Oman sa mahirap na posisyon kasama ang kanilang mga kapitbahay sa gulpo. Tiyak pagdating dito. Nakita natin ang pagkakaisa ng mga estado sa gulpo. Ambassador Sievers, kung titingnan natin ang hinaharap at posibleng pagbabago sa resulta ng digmaan, may ulat ang Financial Times tukol dito. Isinasaalang-ala ng mga estado sa gulpo na iwasan ang Strait of Hormuz gamit ang mga bagong oil pipeline mula Arabian Peninsula papuntang Mediterranean sa pantalan ng Haifa sa Hilagang Israel. May mga opsyon bang tinitingnan para mabawasan ang panganib sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng pagbawas ng pangangailangang dumaan doon? Sa tingin ko, ito ay isang panggitna hanggang pangmatagalang tugon. Palagay ko, dahil sa digmaan, magkakaroon ng maraming bagong daluyan ng enerhiya. At ang ideya niyan ay magandang pagkakaugnay sa naunang konsepto ng IMEC na nag-uugnay sa India at Europa. Dadaan sa mga bansa sa Gulpo, Jordan, Israel, papunta sa pantalan ng Haifa at mula roon sa mga pantalan sa Europa. Ito ay para sa mga pipeline ng enerhiya. Ang IMEC ay para sa iba't ibang uri ng mga produkto at kalakal, pati na rin fiber optic cable. Maraming iba't ibang potential doon. Pero hindi yon magiging panandaliang solusyon sa kakulangan ng langis sa pandaigdigang merkado. At nakita ko kagabi na iminungkahi ni Pangulong Trump na bumili ang Europa ng mas maraming langis mula sa Estados Unidos na may sobra. Kaya maraming ideya diyan. Pero sa maikling panahon, kailangan muling maibalik ang Strait of Hormuz bilang isang international na daanan ng tubig na walang banta mula sa Iran bilang bahagi ng pag-aayos ng sigalot na ito sa tingin ko. Ambassador Sievers, masaya kaming makasama ka sa I-24 News English ngayong araw. Salamat. Salamat. Bye.